Hindi lamang si Apple ang hinandugan namin ng kanilang simpleng hiling. Nito lamang Hulyo, dumayo kami sa isa sa pinakamalayong sityo sa Norzagaray, Bulacan na kung tawagin Sitio Iligan. So, andito na tayo sa dulo. Dahil nga mababa yung tubig, usually, pwede pa talagang magbangka hanggang malapit dun sa kanilang community. Pero dahil nga mababa yung tubig ngayon, kailangan nating maglakad. Tapos, mukhang aakyatin natin itong bundok na to. Dati nandyan yung tubig pwede sana magbangka dati kaso lang wala kasing tubig yung Angat Dam ngayon. So, medyo matarik-tarik yung aakyatin natin. Kasama ko sa lakbay na ito ang katutubong dumagat na si July. Siya ang naatasang mag-charge ng cellphone at flashlight ng mga kapwa niya residente sa Sitio Iligan. Bakit niyo po kailangan ng cellphone? Kasi nga po sa mga emergency nga po ng Mga emergency? Opo. Tulad ng ano? Tulad po ng gaya na may sakit, ng anak. Meron bang nanganak dyan? Meron po, nung nakaraan po may nanganak dyan. Sino? Pinunod namin sa kabila, din nga sa may abot ng sasakyan. Hindi na po siya nakaabot ng ospital pero nakatawag na po kami ng sasakyan. So yung mga ganong emergency, kailangan nyo talaga ng communication ba? Kumbaga, problema, walang kuryente. Pagdating sa sitio, nagbahay-bahay na kami ni July. Ako po. Ay. Magpapacharge po kayo? Opo. Ano papacharge? Sige po. Flashlight. Cellphone? Wala po. Wala. Sige. Sino magpapacharge pa? Cellphone. Nasaan na yung cellphone? Mag-charge namin. Hindi, ako na. Hindi nga naman nakaabot. Wala na bang charge? Wala na. Kanino to? Sa akin. Sa'yo. Okay. Matapos naming makolekta ang mga cellphone at power bank na ipapacharge ng mga katutubong dumagat sa kabilang barangay. So, ibababa na ngayon natin lahat itong mga flashlight na ito. Lakad na tayo, baka abutan tayo ng dilim. Marami kaming flashlight pero walang ilaw. Muli kaming bumaba ng bundok para pumunta sa charging station. Kasama ko sa paglalakad ang mga batang makikinood daw ng TV. At makalipas ang ilan pang minuto, narating namin ang barangay kung saan kami makikicharge. So, andito tayo ngayon sa Barangay San Lorenzo. Mga 30 minutes yung layo doon sa Pampang kanina. Dito na tayo makakapanood ng TV at makakapag-charge. Tara! Sa loob ng maraming taon, ito na ang nakasanayang sitwasyon ng Sitio Iligan. Bundok at ilog ang kailangang tawirin, mai-charge lamang ang kanilang mga cellphone at power bank. Lakas at oras ang puhunan para sa isang bagay na maituturing na nilang pangunahing pangangailangan. Mahirap po ma'am kasi po unang-una gaya nga ngayon marami nang marunong gumamit ng cellphone. Pag nalobat ng cellphone, kinakailangan pa po sumakay sa bangka o sumakay sa motor bago po makapag-charge ng cellphone. Kwento ni July, nagsimula silang mamulat sa paggamit ng cellphone nang magkaroon sila ng oportunidad na makapagtrabaho sa bayan. Halimbawa, gaya ko po, may pamilya ako. Kailangan ko po na lagi ko silang nakakausap o kaya halimbawa may kailangan na sila na kailangan na tumawag sila sa akin sa bayan. Kaya nga lang po, medyo nalulungkot kami kasi kahit kami may cellphone, pag medyo malulubat na kahit gabi, tatawid kami sa kabila para lang makapag-charge kasi po doon po yung may kuryente, dito sa amin wala. Pribilehiyo kung kanilang ituring ang pagkakaroon ng kuryente sa kanilang komunidad. Dagdag gastusin din daw sa kanilang pagtawid ng ilog gamit ang bangka tuwing kailangan nilang mag-charge ng cellphone. Sa cellphone naman po, hindi naman po kami masyado nag-aano na gaya po ng tinatawag na iba na maglulod kami ng marami. Sapat na po sa amin yung may pantawag lang po kami ng maglulod po kami ng pantawag sa number, mga 3 araw, okay na po yun. Ang mahalaga po, talaga may charge po ang cellphone.
Kasi po dyan po sa taas, may ano naman po dyan, may signal naman po andita. Kaya muli naming binaybay ang malayong sityo, dala ang munting handog para sa mga residente dito. Nang buksan ni July ang kahon, hindi maipinta ang kasiyahan sa kanyang mukha. Ang laman kasi nito, mga solar panels na malaking tulong sa kanilang sityo. Ang solar panels na ito, handog ng pinagsama-samang tulong ng ating mga manunood. Ang mga bitbit naming solar panels nagbigay liwanag sa mga mukha ng mga taga-sityo Iligan. Sa wakas, may ilaw na sila. Magsisilbi raw itong daan para wakasan na nila ang pagtawid sa ilog para lamang makapag-charge ng kanilang mga cellphone. Napuno rin ng ngiti ang mga bata nang umilaw ang mga bumbilya na kasama ng mga solar panels. Isang munting salo-salo rin ang aming handog sa kanila. Maraming salamat po dito sa tulong nila sa aming mga katutulong. Malayo ang narating ng mga munting sorpresang ito, simpleng bagay na habang buhay tatatak sa kanilang mga puso.